Doon sa pagpapaalala natin ng learnings, lagi po natin magkakalimutan ang Bible notebook para hindi mawala. At least nasulat sa notebook yung po natin itong mga learnings ng umaga. Bago na lang po tayo mag-uwian, magkaroon po tayo ng learning session sa bawat groups sa inyong community o yung sa red group natin para yung po hindi na talakay sa ating pong learnings ay makukuha po siya. Ngayong umaga po ay lahat po ng simbahan ay nag-celebrate po ng ang iba nga po ay yung iba mga wala sa kanilang mga campus, ang iba ay nag-celebrate po sa labas katulad ng ginagawa ng AMC Grace Ballet, iba kung saan sila ngayon. Pero ginagawa po nila yan sa labas, madaling araw doon sila nag-celebrate ng muling pagkabuhay. So, ngayon po umaga, alamin nga po natin, by learning you will teach, and by teaching you will learn. Yan po ang kalagayan ng meron tayong Bible at notebook. Kasi sabi ko dito, sa pamamagitan ng iyong itinuturo, sabi niya, sa pamamagitan ng iyong mga learning, matututunan, makakapagturo ka. At sa pamamagitan ng iyong tinuturo, ikay matututo. Yan po ay sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. So dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 11, dito natin makikita yung mensahe po ng kapangyarihan na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Na kapag ganito po ang ating buhay, ay sabi dito, magiging matatag ang ating pamumuhay bilang alagad ng Panginoon. Ito sinabing buhay Kristiyano. Buhay alagad ng Panginoon. Kung mamaralin po ninyo ang tatagalang sa paglilingkod sa Diyos ay ang buhay ng isang alagad. Remember po, hindi pinagawa ng Panginoon ang mga apostol ng alagad ay ng Kristiyano. Ang Kristiyano po ay mababasa natin, unang tinawag na Kristiyano po ang mga mananampalataya sa Aklat ng Gawa, chapter 11, at ang salitang Kristiyano ay bansa sa mga mananampalataya ng Panginoon, sa mga taga-sugayin, sa mga alagad. Yan isang bansa, at yan po ay salitang pang-insulto o pang-tuya. Kristyano ka na pala ngayon. Parang pag ikay na born again, at hindi ka dati born again, ako dati hindi pa ako born again, tapos ako ma-born again, yung mga barkada ko, praise the Lord, hallelujah. And then yung born again. Diba yung salitang born again, yun ang modernong pang-insulto ng mga taong hindi mananampalataya. Noong mga alagad na ang mga tao, tulad ni Pedro, at maraming tao ng alagad, ang pang-insulto sa kanila yung salitang Kristiyano. Kaya nga si Pablo, nung siya po'y nag-testify sa harapan po ni Pistos, ang gobernador, at ang haring, ang tawag dito, yung apo ni Herodes, Bernice, Shari Agrippa, nung siya nagpapatotoo tungkol sa resurrection power ni Jesus Christ na muli siyang nabuhay, ang sabi po ni Apostol Pablo, kagalang-galang na Pistos Gobernador, malakas po ang aking loob sapagkat Shari Agrippa, alam niya ito, kasi Shari Agrippa mo Diyo. Sapagkat ang balitang ito, hindi lamang nangyari sa isang sulok ng Israel. Alam ito ni Haring Agrippa. Ang sabi ni Pablo, mahal na Haring Agrippa, naniniwala po kayo sa muling pagkabuhay. Ang sagot sa kanya ni Agrippa, Pablo, parang sa loob ng isang saglit, gusto mo yata akong maging Kristiyano. Nabasa niyo na ba? So, even yung hari, yung pansang ng pagiging Kristiyano, iinom kayo niya kay Pablo. Ang sabi ni Pablo, hindi lamang po kami o maging kayo at lahat ng nandito sa loob ng courtroom na ito ay lubin sana ng Diyos na maging katulad ko. Hindi po sinabing Kristiyano, kundi maging katulad ko bilang isang hindi Kristiyano, alagad. So yung word ng muling pagkabuhay, naka-apply po sa buhay ng isang alagad. Dahil ang alagad lamang ang maglalast, even po sa last days. Yung mga tinatawag na Christian, yung believers, followers, tumitigil po yan. Diba? Nabasa namin, yung mga followers, pwede kang tumigil. Pwede kang tumigil sa pagsunod. Pwede kang tumigil sa paniniwala. Tulad ng magaling na singer ng Hillsong na
Dati kumanta po siya ng mga gandang tugtog para sa Panginoon. Nagtatalunan yung mga tao, nagtatamblingan yung mga tao sa sobrang galing. Pero bandang huli, tumigil siya sa paniniwala sa Panginoon. Namukat-mukat mo, nagpahaba na ng palabas. Alam mo ibig sabihin nun, nag-Muslim. I stop believing in Christ now. Sabi niya gano'n. So, ibig sabihin, yung mga basta believer lang, o mananampalataya lang, ang simpleng mga followers tumitigil. Dahil sa Bible, marami po ang mga sumunod sa Panginoon, followers. Chapter 6 ng 1, mababasa po ninyo. Nung magturo ang Panginoon ng mabigat, tumigil na sila sa pagsunod. So, pinalingan ng Panginoon yung mga alagad, yung dalawa, sabi niya, nag-alisa na sila. Sabi niya, kayo, hindi pa rin ba kayo aalis? Ang sagot po ng leader nila, ang pangalan po Isipas, kami sabihin po Pedro. Ang sabi niya, Panginoon, kung kami po aalis, kanino kami pupunta? Ikaw ang pinanggagalingan ng buhay. So, ibig sabihin, itong 12, naging estudyante na ng Panginoon. Meron na po silang learning. Sila word learning. So, dahil dyan, sila ang nag-class. Sila yung tumagal. So, kaya sabi ng Panginoon, kaya minsan sinabi ng Panginoon sa Matthew 7, verse 13, 15, 14, na sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat malaban ang dinadaanan ng mabuti sa kapamakan at yan ang dinadaanan ng karamihan. Pero makikot lamang papunta pagpasok sa langit. Bakit? Kasi nga, estudyante nga ang pinatatayo. So kung papansin po niyo dito sa church, sa ating campus, dito po sa atin, tayo ang iglesia ang tinatawag, yung mga disciples ang tinatawag na iglesia, hindi po itong building. Pag lahat po tayo naging alagad, naging estudyante, may kanya-kanyang Bible, lahat nag-take down, nag-take note, nag-write down, nag-learnings, matututo po kayo. At lahat nag-ID, nag-intentional discipleship, maglalas po kayo, even sa ating last days. So pag sinimpo ninyo, yung binasa natin ngayon, is the reminders po na salita sa 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 1 to 11. Next Sunday, i-resume po natin yung natitira mga verses. Kasi napakalaga po ang kapangyarihan sa buhay natin ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya nga tinanong ni Pablo si Haring Agripa. I believe, sabi ni Pablo, naniniwala kayo sa mga propeta, sa mga sinulat ng mga propeta. Then yung hari, naniniwala sa mga propeta. Dahil Hudyo po siya. So mga kapatid, ito po ay ang muling pagkabuhay, ang mensahe ng muling pagkabuhay ay malaking kaibangan sa mga hindi sumasampalataya. Kaya nasabi ni Gobernador Pistos, Pablo, nasubran ka na sa talino, nahihibang ka na, nababalik ka na. Hindi, mahal na Gobernador. Matino po ang aming pag-iisip. Kahit subukin niyo ako. Ibig sabihin, ako po ay scholar po ako. Nag-aral ako sa Panan ni Gamaliel. Sa pinakamagaling na profesor ng pagtuturo sa mga Hudyo sa Israel. Kaya hindi ako nasisira ng bait. Ako ay matino. Alam niya ng mahal na Haring Agripa. Kaya nga biglang binalingan niya si Agripa na sabi niya, naniniwala po kayo sa mga propeta. Alam ko naniniwala ka. Kaya sinagot siya ng hari na sa loob ng 1 minuto, gusto mo yata akong maging Kristiyano. Sabi ni Pablo, hindi lamang po kayo, kundi maging sana lahat ng tao dito na sa loob ng courtroom ay maging katulad ng alagad ng Panginoon. Maging learner, estudyante ng salita ng Diyos. Now sa verse 3, makikita po ninyo, dito sa ating pinag-aaralan, sa verse 3, sabi po ni Pablo, sa English po, I pass on to you what most important in what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the Scripture said. Ayon sa kutusan, sabi niya, ipinapasa ko sa inyo ang, sabi niya dito, pinasa ko sa inyo, o ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral, sabi niya sa Korinto. Ano yan? Most important na aral, sabi niya, ipinasa rin sa akin. Ibig sabihin, may nagpasa po ng aral nito kay Pablo. Alam po niyo kung sino nagpasa nito kay Pablo? Noong si Jesus Christ ay nagpakita kay Apostol Pablo sa daan ng Damascus, Aklat ng Gawa, chapter 9, beginning verse 5, makikita natin doon.
nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng nakasisilaw na liwanag. Alam natin ang istorya, nabulag nga doon si Apostol Pablo. At narinig niya ang tinig na, Saulo, Saulo, why you have persecuted me? Bakit mo kinuusig? Sa ginagawa mo niyan, parang kang sumisikat sa matulis. Sumisikat sa matulis. Kaya ang sabi po ni Pablo, who are you? Sino po kayo, Panginoon? Sabi niya, I am Jesus. Ako si Jesus na iyong inuusig. So nagpakita ng Panginoon sa kanya. Tapos sabi niya, pumunta ka sa kalimatuwid at doon may magpapasa sa iyo ng aral. Kasi walang alam si Pablo talaga sa aral na ito. Kaya nang nandoon na siya, bulag na siya, inaakinan po siya ng mga kasama niya, nasa kalimatuwid at doon po siya tumira at may kinausap ang Lord na kanyang lingkod. Ang pangalan po niya si Ananias. Nasabi Ananias, sabi niya, puntahan mo ang nagangalang Saulo na galing ng Tarsus. Sabi niya, puntahan mo siya at siya ngayon ay nakikita kanya ngayon sa kanyang pangitain na kayo pumunta sa kanya upang siya ay panalangin at ilihan, upang siya ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu at upang makakita at upang siya ay mabautismuhan din sa tubig bilang komisyon. Okay. Sabi niya, puntahan mo. Ayaw pa nga pumunta eh. Lord, sabi niya, nabalitaan ko ng kasama ang ginawa niya sa inyong mga lingkod, sa inyong mga alagad. Sabi niya gano'n. Sa mga disciples ko from Jerusalem, at siya may dalang warrant of arrest mula sa mga pari upang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan, Panginoon, ay upang kanyang ipakulong at papatay. Eh, bakit mo naman ako pupuntahin doon? Sabi ni Lord, hindi, pumunta ka doon dahil pinili ko na siya. Upang ipakilala ako sa buong mundo, sa mga hari, sa mga prinsipe, sa mga kilalang tao, at maging sa mahihirap, at sa ibang hindi Hudyo. Sabi niya, i-preach ang muling pagkabuhay. Sabi niya, kaya si Ananias pumunta, at pagkatapos ginawa niya ang kanyang tungkulin. Alam niyo kung sino nagpasa ng aral na ito? Kay Pablo? Si Ananias. Siya po ang nag-disciple kay Apostol Pablo. Hindi siya nahirapan. Bakit? Eh, siyempre, professional na tao si Apostol Pablo pagdating sa kautusan ng Diyos. Parisiyo po siya. Religious po siya. Parisiyo siya. Wala sa kanyang maipipintas pagdating sa pagsunod sa kautusan ni Moses. Ang kailangan na lang niya, makilala niya ang Panginoon Jesucristo. At dahil diyan, buhay na buhay, ang mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoon kay Apostol Pablo. Dahil si Pablo, sinulat po niya sa Korinto upang ang Korinto mamulat sa aral na ito. Kaya ang sabi dito, ipinasa ni Apostol Pablo sa Korinto ang mensahe. At ang kagandahang lumito, napasa rin sa atin ngayon. Ang nababasa natin na nasa Korinto. Kaya dito po, yan ay yun sa kutusan. Ano daw po? Sa verse 4, ang pinasa, sabi niya, ang mensahe na si Kristo siya. Sabi, He was born and He was raised from the dead on the third day, just as the Scripture said. So ayon din sa sinasabi ng kutusan, siya'y ilinibing, muling, nabuhay, ayon sa sinasabi ng kasulatan, sa 3 araw lang yun. Siya'y muling nabuhay. Tapos, yung ebidensya, sa verse 5, He was seen by Peter, then by the 12. Bago po siya umakyat sa langit, nagpakita po siya kay Sipas, kay Pedro, at sa kanyang mga kasama, alam mo dalawa. Pagkatapos, sa verse 6, sabi po dyan, after He was seen by more than 500 of His disciples or followers, yung crowd po niya, na siya ay still alive. At ang sabi nga po niya doon, ang iba'y buhay pa, at ang iba'y patay na. In verse 7, sabi niya, and siya, sabi niya, and then He was seen by James, and later by all the apostles. Kung makikita po nyo, na-mention po, ang isa na nagpakita siya, si Santiago. Sino itong Santiago ito? Ang Santiago ito po yung sumulat ng aklat ng Santiago na binabasa natin ngayon. At ayon po sa Scriptures, ang Santiago ito, ang kapatid ni Lord, sa laman kay Maria. Ang account po niyan ay mababasa po natin sa aklat po ng Juan chapter 6 hanggang chapter 7. Na-mention po doon yung mga pangalan ng kapatid ni Jesus sa laman. Meron pang ang Simon, meron pang ang Santiago, itong Santiago, at meron pang Judas, at meron pang mga babae. Yung Judas na nabanggit, yun din po ang sumulat ng aklat ng Judas. Kasi si Judas Iscariote, hindi po nakapagsulat. Hindi rin nagsulat si Judas Tadeo, yung makabayan. Ang nagsulat mismo, kapatid ni Lord sa laman. Although, ang sinasabi po nila,
nung sila ay naniwala na dahil muli na buhay ng Panginoon, kaya nagpakita si Lord mismo kay Santiago sa kanyang brother. Alam po niya kung sino si Santiago? Basahin po niya Aklat ng Gawa at sulat ni Apostol Pablo. Makikita po niyo, siya po ang naging pastor ng church sa Jerusalem. Si Santiago. The brother, sabi ni Pablo, at wala akong nakita doon kundi ang kapatid ng Panginoon, ang Santiago. Si Santiago. Basahin niyo, pag nabasa po niya Aklat ng Gawa, makikita po niyo sa sinasabi ni Pablo, maging sa Galatias, makikita niyo, nang si Pablo pumunta sa Jerusalem para magdala ng tulong, ang sabi niya, at wala ibang nakita doon kundi ang kapatid ng Panginoon, si Santiago. Siya kasi po ang pastor ng Church Jerusalem na pinapadala ng tulong ng mga ginagawa ng pagtulong o mga offerings o mga project hagay ng church na sinimulan po ni Apostol Pablo. So makikita po ninyo, yun ang account na kung saan mahigit 500 at nagpakita po siya sa mahigit 500 at kay Santiago, mismong kapatid ng Panginoon. And then pagkatapos po dyan, ang sabi po dyan, sabi ni Pablo, sa akin. At ang sabi ni Pablo, ako ang pinaka-least of all the apostles. In fact, ang sabi po niya, hindi pa siya karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon. Ang dahilan, alam natin, inusig po niya ang church. Alam niyo kung bakit? Siya ang unang nagpuputay kay Esteban. Siya po ang witness. Siya po yung nagpasimuno. Nasa harapan niya ang lahat ng damit ng mga bumato kay Esteban. At narinig niya kung paano nanalangin si Esteban para sa kanilang kaligtasan. Saksi po doon si Apostol Pablo. Hindi pa po siya apostol. Noong makakilala siya, nakita niya, doon niya nakita ito. Pero ang sabi ni Pablo, although ako ang pinakahamak sa lahat ng apostol, at hindi nga karapat-dapat, pero naging apostol ako dahil sa biyaya ng Diyos. In fact, ang sabi niya nga, mas marami akong effort kaysa kanilang lahat. Basahin niyo po ang aklat ng kasulatan. Ang sulat ni Pablo may nagsasabi, pero ang aklat ng Hebreo, ang alam ko sa aking observation, kasi wala pong nakasulat kung sino. Ang observation ko lang for me, ito po'y akin lang. Hindi po sinasabi ng salita ng Diyos. Si Pablo ang sumulat marahil ng aklat ng Hebreo. Hindi po siyang sumulat ng aklat ng gawa. Dahil sumulat ng aklat ng gawa, si Lucas. Si Dr. Lucas. Siya din po ang makikasulat ng aklat ng Lucas. Pero ang sumulat ng aklat ng Roma, Corinto, ikalawang Corinto, una at ikalawa, Galacia, Efeso, lahat ng yan, si Apostol Pablo po, hanggang kay Titus. Kay Pilemon pa pala. So, ang dami po niyang sinata. Kaya mababasa niyo, at sa kanyang paglalakbay, sa kwento po ng aklat ng gawa, sa kanyang journey, sa kanyang mission, siya po talaga ang maraming record. Kaya sabi niya dito na po Pablo, in fact, sabi niya, mas marami akong effort kaysa kanila. Pero, hindi ko ito nagawa dahil sa magaling ako, kundi dahil ito sa biyaya ng Diyos na kaloob sa akin. At tingnan niyo po niya sa verse 11. So, it makes no difference whether I preach or they preach, for they will preach the same message you have already believed. So, anong ibig sabihin nito? Sabi niya, hindi malaga yun. Kami pong lahat ay sabi niya, walang pagkakaiba. Silang mga may nagawang, medyo kunti lang, at kung may nagawang marami, ang aming dalang mensahe ay para sa katulad ng inyong pinaniwalaan. Si Kristo'y buhay. Hindi siya nanatiling patay. So sa record, si Buddha, namatay po siya, pero hindi po siya muling nabuhay. Si Muhammad, namatay po siya. Lahat po ng mga nag-claim ng mga projects at mga saligan ng kaligtasan ng mga reliyon ngayon, na nag-claim na sila yung Messiah, sila pinanatiling patay. Pero si Jesus Christ, ang sabi po ng Panginoon, ayon sa kasulatan, ayon sa sinabi ng Panginoon, from old and new, na patunayan siya po ay buhay. So, makikita po niyo yung account na ito. Even po yung aklat ng gawa, chapter 1, hanggang verse 11, makikita po ninyo, nagpakita po siya sa dalawang anghel. At sabi, wala na siya dito. O, mga Galilean, sabi niya, ano ang tinitingala niyo dito? Sabi niya dito, sa lupa. Yung Jesus nakita niyo umakyat, ay muling babalik. Yun ang nga po ang hinihintay natin.
some way na yung ibang mga hindi naniwala sa Panginoon, lalo na po yung mga Hudyo, ibang Misaya ang hinihintay nila. Ang hinihintay po nilang Misaya ay naghihintay din ang mga Hudyo ng Misaya ng tagapagligtas. Ang Misayang magiging hari na magtatatag ng kanilang bansa. Yung po kanilang na-expect. Pero maganda dito, marami na po mga rabay ang sumampalataya sa Panginoon at naniwala sa Panginoon sa Kristo. Kaya po, marami ng mga Hudyo ang mga disciples ngayon. Kaya mga kapatid, tingnan nyo. So ano makikita natin dito sa ating pinag-ausapan? Ano po ang puwersa nito sa atin? Ang una po, understanding. Kasi po, sa verse 2, sa verse 1, ang sabi po ni Pablo, let me remind you. Hayaan yung paalalahanan kayo, dear brothers, sabi niya, and sisters. O sabi niya, of the good news I preached to you before, yung mabuting balitang i-preach ko sa inyo dati, you welcome then, and so you still stand firm in it. Sabi niya gano'n. Tinanggap niyo man ito, at sabi niya, at panindigan niyo ito. Sa verse 2, nandiyan po yung pinakamagandang dapat makuha natin. It is this good news that save you if you continue to believe the message I told you. Unless, sabi niya, of course, you believe something that was never true in the first place. Ano sabi po niya sa Tagalog? Sabi niya, itong mabuting balitang i-preach ko sa inyo, kung patuloy ninyo itong pananampalataya o paniniwala o bibigyan ng unawa. Maliban nga lamang kung sabi niya, sumasampalataya kayong hindi nyo inuunawa. Sabi na sabay-sabay, inuunawa. Mahalaga po ang ating sinasampalataya, inuunawa natin. Kaya kinakailangan natin ng understanding. So si Jesus Christ po ay hindi na natin ipatay, siya po ay buhay. So mayroon tayong account na binasa ngayon na nagpapatunay sa scriptures ngayon na ang Panginoon ay nalibing, muling nabuhay. So yan po ay mensahe na kung tawagan po natin ang Ebanghelyo. Yan po ang Ebanghelyo. Gusto ko malaman niyo kung ano ang Ebanghelyo. Sa English po ay gospel. See the word gospel. O kaya Ebanghelyo. Kaya nga po pagka ikay magtuturo sa mga hindi mananampalataya, sinasabi ng mga tulad natin, mag-i-evangelism kami. Malalim kasi English na may meaning po. Ang ibig sabihin ng evangelism, mag-i-ebanghelyo kami. Sa Bisaya, magwawali kami. Mag-i-evangelism kami. Kaya ang tawag sa mga hindi pa mananampalataya, evangelism. Nangangailangan daw ng ebanghelyo. Nangangailangan ng mabuting balita. So ang ibig sabihin po ng gospel ay good news. Sa Tagalog, mabuting balita. Tulad si Soy-Soy, saka si Rusty. Sabi niya, bigyan nyo na kami tayo ng lesson ng salvation class kasi mag-i-evangelism na kami sa aming pamilya. Mag-uutay-utay na kami mangaral sa kanila, mag-share ng salvation. Nag-start na ba kayo? Start na kayo sa prayer. So makikita po ninyo, evangelism. Kaya nga sa youth camp, mayroong evangelism, may disciples. Yung disciples, yung mga nakakilala na sa Panginoon. Yung mga evangelism, sila yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Tuturuan pa lang sila doon sa youth camp na makakilala sa Panginoon. Kaya pagbalik nila next camp, hindi na po sila evangelism. Sila po ay mga disciples na tinatawag. Okay, maintindihan na po tayo mga kapatid. So dito, sabi sa verse 2, maliban kung nanampalataya ka na hindi mo inuunawa. Kahit anong bagay, kailangan unawain natin. At salamat sa Diyos dahil ang sabi, binigyan tayo ng anak ng Diyos ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Unang Juan chapter 5 verse 20. Siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At hindi po siya natiling patay. Siya ay buhay at natunayan siya muling babalik. Ngayon, ang pinag-uusapan nga po ngayon ng buong mundo ngayon sa social media, makikita po natin yung mga sign. Lalo po yung mga tawag dito, yung mga scholars, mga Bible scholars, sila po yung nagsisearch ayon sa Bible, yung mga sign of the times na kung saan nagbabadya ng muling pagbabalik ng Diyos.
na malapit nang bumalik ang Panginoon. Isa nga dyan yung ilog ng ng Tigris. Yung ilog ng anong ilog ba yun na natuyo na ngayon. Nasa Bible po, nasa Old Testament po yan. Ngayon tuyo na siya. Pwede nang lakaran ng mga tao. Marami po silang tinitingnan ayon sa kasulatan, sa hula ng mga propeta na kailangan maganap. At pag nangyari daw po yun, ang tinitingnan ko po, isa sa mga tinitingnan ko as pastor, as bilang nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa, ang isa sa mga tinitingnan ko dyan na magaganap na muling bumalik ang Panginoon ay yung pagtayo ng Third Temple. At pag naitayo po ang Third Temple, doon po kasi papasok ang Antichrist. At ang sabi ng Biblia sa Mateo, kapag nakita nyo nagaganap na ang kalapastangan ng walang pangalawa, the great abomination sa lugar na banal na dako, talastasin ninyo, malapit na ang babalik ng Panginoon. At isa pa, pagka pinupursige na ang one-world government and one-world religion, diba? Pagka pinupursige na po yung isa na lang, ibig sabihin po ay malapit na. Kaya nga po may mga girian ngayon. May mga girian ngayon mga bansa sa bansa. Ang China, Amerika, ang China, saka ang Taiwan, ang Iran, saka ang Saudi, and so on, ang Israel at ang mga Hamas, lahat ng Muslim sa paligid. So, sabi niya, makakarinig kayo ng mga girian, pero darating. At pag nangyari po yan, biglang magdi-declare ko ng dahil hindi na kaya, kailangan natin ng isang leader lang susundin. Iyon na po yun. At sa time na yun, maaaring persecuted ang lahat ng mananampalataya. At kung hindi ka alagad, hindi ka tatagal sa panahon na yun. Amen. Kasi tatakan yun ayon sa aklat ng Hebreo. So, anong kaugnayan nito sa muling pagkabuhay? Kung hindi ka alagad. Ang sabi ko alagad. Ang alagad lang na nakakaunawa ng kapangyarihan. Dapat naunawaan mo kung ano ang relasyon mo sa Panginoon. At sino si Jesus sa iyong buhay? Si Jesus ay namatay para sa akin. Sabi po dito sa verse, sabi niya dito, sa verse 3, nakasulat ba dyan? Hindi makita. Punta natin ang verse 3. Ang sabi dyan, I pass on to you what most important and what also been passed on to me. Sabi niya, Christ died for us, or our sin, just as the Scripture says. Alam natin na si Kristo namatay para sa atin. Alam natin na hindi lang siya basta namatay. Sabi dyan, siya ay linibig. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay, umakyat siya sa langit at siya pabalik. So, ibig sabihin, natanggap mo na ang Ebanghelyo. Natanggap mo na ang mabuting balita. Sabihin sabay-sabay, mabuting balita. Natanggap niyo na. So, tinanggap niyo ba ang mabuting balita? Si Kristo po yun. Tinanggap pa natin sa bilang personal na Panginoon ng ating buhay. Bilang ating personal na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Amen. Yun lamang po yun. Tayo po ay mga disciple na. Maliban ang lamang, sabi sa chapter sa verse 2, kung kayo sumampalatay o tumanggap ng hindi inunawa ang inyong tinanggap. So, ang kalagayan po natin dito, dapat malalim na tayo ngayon sa mensahe ng nagawa ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung lahat ng meaning na nangyari sa krus ng Kalbaryo, magpalalim po tayo doon. Sapagkat ang meaning ng dugo ni Jesus na natigil sa krus ng Kalbaryo ay mensahe ng lahat ng uri ng pagpalaya o pagtubos sa atin. Sa lahat ng uri ng ating kagapusan. Mula sa puro ng tinig, sa pako, sa paa, sa tagiliran, sa latay, lahat po yun ay katubusan. At ang paghihirap ng kanyang katawan ay para sa ating mga kagalingang pisikal na karamdaman. So, siya po ay nalibing. Ito yung matindi. Nalibing. At pagkatapos ay katlong araw muling nabuhay. Hindi siya natin patay. Bakit? Ganun po kasi ang mangyayari sa atin. Kung paano si Kristo yung muling nabuhay, ang sabi ng Banal Kasulatan, lahat namang sumampalataya kay Kristo ay muling bubuhayin mula sa mga patay. Nabasa niyo naman ang Thessalonica. Sabi niya, bababa ang Panginoon sa langit. At pagkatapos sabi niya, bubuhayin muna niya ang mga namatay na nasa Kanya. At pagkatapos, sama-sama na silang sasalubong sa kapawirin. Ang tawag natin doon ay
Sino gustong masama sa rapture? Ay yung mga alagad na naunawaan niya ang mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya mahalaga ang scripture, ang salita ng Diyos na binabasa natin. Tuloy po natin ito sa linggo ang huling mga verses. Ang ganda. Para sa pagpapatibay dito, kasi sabi niya, malibang kung hindi natin iniintindi, intindi lang din mabuti ang mensahe nito. Pag naunawaan po natin ito, may maliwanag kang may babahagi sa iyong kaibigan, sa mahal sa buhay, na ang aking sinampalataya na hindi pagkasakali lang, kung suswertihin, kung papalarin, hindi. Iyak ito. Mayroong namatay para sa atin. Mayroong nalibing at mayroong nabuhay na muli. At ang totoo niyan, siya'y muling babalik na. Kaya mga kapatid, napakalang ito, yung mensahe ito. So, anong mangyayari sa atin? Verse 3. Pinasa ng Panginoon, pinasa ni Ananias kay Pablo, at pagkatapos pinasa ni Pablo sa kanyang mga disciples na tinuruan, at sinulat, at napasa po sa atin. Ngayon, pasa mo naman din sa iba. Lalo ngayon. Uli ng Panginoon dahil araw ngayon ng pagkabuhay, alam nyo, ang mga tao ngayon, iba ang celebration. Mula po ng Lunes Santo, ibang celebration. At dahil sa kanilang maling celebration, makinig kayo, dahil sa kanilang maling celebration, dagsa ang tao sa amin, kaya may kita kami. Yung nandun sila, anong klaseng celebration? Maliligo, puro more on pleasure, tungga, kain, everything. Yun lang ang celebration. Dati ang ganun pag mahal na araw, Lunes Santo saan tayo? Martes Santo saan tayo? Wala tayo. Lahat ng uri ng mensahe ng santo, santo nga, pero yung ang ginagawa namin, hindi naman santo eh. Hindi naman pag-saint. Iba ang klase ng celebration ng taga-salibutan kasi mali po understanding tungkol po sa nangyari sa Krus ng Kalbaryo. Lalo na ngayong muling pagkabuhay. So, dapat ang mensahe po nito, pag mag-celebrate po tayo ng ganito, dito po tayo sa scripture. Ang prayer natin, Lord, salamat po. So, dapat po maliwanag sa atin ang gospel, maliwanag sa atin ang mabuting balita. At kapag sanay na tayo sa mensahe nito, din kaya mo itong ipasa sa iba. Amen. Sabi mo sa katabi mo, dapat marunong kang pumasa. Sa basketball, ang tawag sa hindi na mamasa, o hindi ako may sabi nun. Eh, parang kabayo na mayroong bukado. Pag nakuha niyang ang kapambula, akin to, lusot ko to. Pag hindi na shoot, buhayag stick, ayaw mamasa. So, ang salita ng Diyos, ang mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoon, yung mabuting balita, dapat may pasa po natin. Kaya masterin po natin ito. Lalo po sa ating mahal sa buhay. Ipasa po natin sa Kanya ito. Dahil marami pong ebidensya tayo. Sa susunod ng mga talata, ang Korinto kasi, may mga nagsasabi, hindi naman mabubuhay mga patay, naniniwala sila. Sa sunod na po natin talakayin yan. Ang kailangan ngayon, mayroon pong evidence sa scripture na talagang may muling pagkabuhay. At ang sabi nga po, maganda ang mangyayari sa muling pagkabuhay ng mga patay. Tingnan mo ang katabi mo. Sa susunod na linggo, makikita niya ang tunay ng kanyang anyo. Kasi yung mga babae, mahilig kong magpaganda yan. Kung ano mga rini-repair, may mga inaayos. Pero sa muling pagkabuhay, kung nakakikristo ka, kahit hindi mo na-repairin yan, kasi may naghihintay na magandang itsura. Diba? Pero okay lang na-repairin mo yan, kung hindi ka napukontento sa ginawa ni Lord. Ang tapiran ni Pastor, inaayos lang namin. O di okay, sige, ayusin mo. Kaya yung iba, nasobrang sa ayos, umangit. Yung iba, naglagay ng astringent. Wala namang pika sa mukha, wala namang ikidig. Astringent ng astringent. Nung hindi masunod yung tamang proseso ng astringent, kasi nasa bundok, wala naman sa aircon, paglabas niya, nangitin. Ang mukhang ieng-eng. Sunog. Kaya dapat, unawain natin ang scripture. Amen. Amen. Hindi na po. Pwede na ba dyan? Bago.
So mga kapatid, maganda ang mensahe ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay kasi magkakaroon ka ng stand firm sa pananampalataya mo. Hindi ka pati gagawa ng kung ano-ano sapagkat mayroon kang nabasa, na naibasa sa iyo na mayroon kang pag-asa. Dito pa lang sa lupa, may malaki kang pag-asa. Mayroon kasing Jesus na namatay para sa iyong kasalanan, hindi lamang sa basta namatay, nalibing at muling nabuhay. Kaya pag ikay na kay Kristo, sigurado 100% mabubuhay kang muli. At taglay mo yung inaasa mo dito sa lupa, inaayusan mo, rin-repair mo, doon talaga makikita mo, suwabe-suwabe. Perfect. Sabi mo sa katabi mo, perfect. Pero yung mukha mo ngayon, perfect din yan. Kaya lang, panglupa lang yan. Sabi mo sa katabi mo, panglupa ka lang ngayon. Panglupa lang yan, hindi pwede sa langit yan. Yan ang kailangan nating alamin. Maganda. Ang sabi ng Bible, pangit ang panlupa. Sabi niya, mas maganda pag binuhay ng muli. Kaya maganda mga kapatid. So ito yung mensahe ng muling pagkabuhay. Ang tawag ko po dito, yung kapangyarihan ng mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Yung po ang pangkat ngayon. The power of the message of Christ resurrection. Kaya po dapat mag-resurrect na po ang ating pamumuhay. Mabuhay po ang ating ano. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka sa Panginoon. Okay. Amen po ba? So, gusto po niyo yan? Pagpuri po natin na ang ating campus, ang estudyante po natin ngayon dito sa church ay 34. So, may mga bago po. So, yung mga lahat nagka-ID, yung kung hindi po nagka-ID, magpa-ID po kayo kahit matagal na po kayo. Para sabay-sabay tayo sa proseso. Mauna tayo mahuliman, okay lang yun. Para pareho po tayo ng thinking pagdating po dito sa atin. Every Sunday. So ang Sunday po ay ating eskwela. Pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sana po meron tayo natutunan ngayon. So ngayon ay pasa ko po sa inyong mensahe ng muling pagkabuhay. Itutuloy po natin sa Sunday. Bago po tayo lumipat ng ibang gusto nilo na marinig natin. Ililipat sa Super Sunday po, i-message po natin. Sana po meron kayong nakuhang learning ngayon na pwede po natin madala sa ating pong pang-araw ng buhay. At ngayon po, dahil muling pagkabuhay po ngayon, mensahe din po yan ng komunyon. Ang sabi sa komunyon, meron po tayo naghanda dyan ng meron. So, sabi po ng komunyon, ang sabi po dyan, pagka pinuntahan po natin ang Corinto, 1 Corinthians chapter 11. Yan din po yan. Nung siya po ay, bago po siya mamatay, ipinaliwanag po niya ang meaning po ng kanyang dugo, ng kanyang katawan. Yung habag. Ngayon po, pinapaliwanag po natin na meron po tayong gagawin para maging special po sa atin ang ating komunyon. Ang gagawin po natin ay ibubukod po natin ng service at communion service po natin. So ang aatin lang po ng communion service, lahat po ng disciples. Lahat po ng ID. Yun lang ang aatin ng communion service. Para pag linggo, hindi nakakapag-participate po yung mga bago. Makinig kayo mabuti. Yung nag-communion po, hindi po crowd.